Nagising si Riley nang maramdaman niyang umaangat siya. Nang magmulat siya ng mga mata ay nakita niya ang lolo na binubuhat siya. Sabi nito ay nakatulog siya sa sahig. Nang makahiga siya sa kama ay muling nagtanong ang lolo niya kung ano ba talaga ang nangyari. Pero di siya nagsumbong at tinalikuran ito. Narinig niya itong bumuntong hininga. Ayaw na niyang ma-stress ito dahil sa kanya. Ang lolo niya na lang ang meron siya. Walang mga magulang, walang kaibigan at wala si Leia. Silang dalawa na lang ng lolo niya, kaya di niya ito bibigyan ng sakit ng ulo. Nakatulog si Riley. Nakakapagtaka dahil mahimbing ang tulog niya at wala siyang masamang panaginip. Nang magising siya, ay agad siyang lumabas ng silid at nagtungo sa kusina. Inasahan na niyang nagkakape ang lolo pero wala ito roon. Hinanap niya ito sa buong bahay pero di niya makita. Inisip niya na lang na nagpunta ito sa bukid. Bago siya umalis ng bahay ay sinilip niya ang ballpen sa aparador. Kahit gustong gusto niya itong gamitin ay mas pinili niyang itago na lang ito. Magaan ang pakiramdam niya habang nakasakay sa tricycle. Parang nawala ang mabigat na nakadagan sa kanya. Naisip niya ang lolo niya. Binantayan kaya siya nito buong gabi? Nang makarating sa eskwelahan ay napangiti siya. Siya ang unang nakarating sa classroom. Buti na lang at walang Leo na nag-abang sa kanya. Binuksan niya ang mga bintana at inangat ang mga kurtina. Nilanghap niya ang malamig na simoy ng hangin. Nare-relax din siya sa mga huni ng ibon na nasa puno. Katabi lang ito ng classroom nila. Mukhang napaaga yata siya dahil kakaunti pa lang ang nakikita niyang estudyante. Nginitian niya ang mga ito dahil kaklase niya noong first year pa lamang siya. Pero umirap lang ang mga ito at nagtawanan. Bakit ba di pa siya nasasanay sa lugar na yon? Dapat ay sanay na siya sa trato ng mga tao roon, pero di pa rin niya mapigilang masaktan. Siguro ay dapat na talaga niyang tanggalin si Leia sa isip niya. Dapat ay itigil na niya ang pagdodrawing sa dalaga. Dapat ay mag-focus siya sa mga pangarap sa buhay. Ngumiti siya at nakapagdesisyon ng tanggalin ang nararamdaman niya kay Leia. Pag natapos na siya ng high school ay magtatrabaho na siya sa syudad. Para di na magtrabaho sa bukid ang lolo niya. Natigilan siya nang may makitang pamilyar na figura sa malayo. Nasa labas ito ng bakod ng eskwelahan pero dahil nasa third floor siya kaya kita niya ang nasa labas ng bakod. Parang nakita niya ang lolo niya. Mabilis ang lakad nito at agad nawala. Nagtaka siya. Ano ang ginagawa ng lolo niya sa eskwelahan? Mabilis siyang tumakbo pababa. Nilalaktawanan niya ang ilang baitang. Hindi niya alam kung bakit masama ang kutob niya. Kinakabahan siya. Pinuntahan niya ang banda kung saan ito nakita pero wala ito. Sinuyod niya ang daan pero wala siyang nakita. Napakamot siya sa ulo. Nang muli siyang umakyat ay nakasalubong niya ang ilang estudyante na bumababa. Muntik na siyang mahulog sa hagdan dahil tinulak siya ng isang lalaki na di man lang humingi ng tawad. May tinatawagan ito sa cellphone. Nang makarating siya sa third floor ay nagulat siya. Marami na palang estudyante roon. Nagkukumpulan ito sa labas ng CR ng mga lalaki. Nasa dulo ito ng hallway. Nag-iiyakan pa ang iba. May isa pang muntik mahimatay. Ano ba ang nangyayari? Lumapit si Riley sa CR.
Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pares ng mga paa na nakalabas sa isang cubicle. Nakasuot ito ng uniforme kaya nakumpirma niyang estudyante yon. Nakasara ang pintuan ng cubicle. Nang buksan ito ng isang estudyante ay napatakip siya sa bibig. Nandoon si Leo. Nakabuka ang mga mata nito at nagtagpo ang mga tingin nilang dalawa, pero alam niyang wala ng buhay ang mga matang nakatingin sa kanya. Nakaupo ito sa toilet bowl at halos maging pula na ang buong uniforme na kulay puti. Lumabas siya ng CR at humugot ng maraming hangin. Paano nangyari ito? Naglakad siya papunta sa classroom nila at naupo. Sinabunutan niya ang sarili. Naalala niya ang nangyari kagabi. Bakit niya ba ginawa yun gayong may duda na siya na parang may mali sa ballpen? Nangyari na ito kay Mr. Ernesto at ngayon naman kay Leo. Dapat ay di na niya ginamit yun. Tumulo ang luha ni Riley. Galit siya sa lalaki pero ayaw niya ng ganito. Ayaw niyang manakit ng tao. Nagpasya si Riley na umuwi. Habang nasa biyahe ay nakasalubong niya ang isang ambulansya. Muli siyang umiyak. Kasalanan niya ito. Dapat ay pinigilan niya ang sarili kagabi. Nang makauwi ay hinanap niya ang lolo. Naroon na ito dahil nakita niya ang mga tsinelas nito sa labas. Nagpunta siya sa kwarto niya pero wala rin ito. Napatingin siya sa aparador. Mabilis niyang kinuha ang ballpen sa loob ng kahon at tinapon sa sahig. Inapak-apakan niya ito. Dapat ay di na niya ito ginamit. Dapat ay di siya na humaling sa ballpen na yun. Balak niyang sunugin ito kaya nagpunta siya sa kusina. Nakita niya ang lolo niyang nakatayo sa harap ng lababo at parang may hinuhugasan. Tinawag niya ito. Umangat ang mga balikat nito, malamang ay nagulat dahil nakauwi na siya ng ganoong oras. Mabilis siyang lumapit habang hawak-hawak ang ballpen sa kanang kamay. Itatanong na sana niya kung saan galing ang ballpen na yon nang makita niya ang isang kutsilyo sa lababo. Ang hawakan nito ay balot ng dugo. Nanlaki ang mga mata niya nang makaharap ang lolo niya. May mga talsik ng dugo sa damit nito. May namaong hinala sa utak niya. Lumayo si Riley. Pilit siyang hinahawakan ng lolo niya. Umiiyak ang lolo niya at humihingi ng tawad. Halos manlambot siya. Ang lolo niya ba ang pumaslang kay Leo? Pero anong dahilan? Bakit ito nagawa ng lolo niya? Ano ba ang kasalanan ni Leo sa lolo niya? Paano nito nagawang kitilin ang buhay ng kaklase niya? Doon na umamin ang lolo niya. Ito nga ang kumitil sa buhay ni Leo at pati na rin kay Mr. Ernesto. Napaupo siya sa malamig na sahig. Nawalan ng lakas ang katawan niya. Paano nangyari ito? Gusto niyang tumakbo palayo sa lolo niya pero naaawa siya sa lolo niya, lalo pa at ngayon niya lang ito nakitang umiyak. Nang umuwi raw siya kahapon na puro pasa at madumi, ay nagduda na ang lolo niya na may maling nangyayari sa eskwelahan. Nang pumasok ito sa silid niya kagabi, ay nakita nito ang drawing niya at may mga salita pa siyang sinulat sa papel. Pati pangalan ni Leo ay naroon. Nang sunduin siya nito nung isang araw, ay nakita nito ang pagtrato ng guro sa kanya. Umalis ang lolo niya kinagabihan at inabangan ng guro. Gabi nang umuuwi ang mga guro dahil sa mga gawain. Doon niya napagtanto na ang aninong nakita niya noon sa gate ay ang lolo niyang kauuwi pa lang.
Umiiling siya habang nakikinig. Napakabait ng lolo niya. Para na nga itong anghel. Di niya inakala na kaya nitong pumaslang ng tao para sa kanya. Ito ang nagbigay ng hustisya sa paghihirap niya. Gusto lang daw nitong tapusin ang paghihirap niya. Pilit itong lumalapit sa kanya at humihingi ng tawad. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hindi lang isa, kundi 2 tao ang nawalan ng buhay dahil sa kanya at kasalanan niya kung bakit humantong ang lolo niya sa isang krimen. Nanlalabo na ang paningin ni Riley dahil sa luha. Nagsinungaling ito. Ang lolo niya ay ang sarili niyang ama. At ito ang tumapos sa buhay ng nanay niya noon. Nalulong sa bawal na gamot ang nanay niya at balak siya nitong patayin nung bata pa siya. Doon nangyari ang unang pagpatay ng lolo niya. Nagsinungaling daw ito dahil gusto siya nitong protektahan at maging masaya. Pero ngayon na narinig na niya ang katotohanan, ay di niya makumbinsi ang sarili na maging masaya. Hindi siya masaya dahil sa nalaman, at hindi siya magiging masaya habang buhay. Muling humingi ng tawad ang ama niya. Binuksan nito ang pintuan ng kusina. May dala itong malaking bag. Bago ito lumabas ay sinabi nitong mahal na mahal siya nito at saka umalis. Wala siyang ideya kung saan ito pupunta. Napatingin siya sa hawak na ballpen. Umiling siya habang umiiyak. Ayaw niyang tanggapin ang mga sinabi nito. Naghanap siya ng papel at ginuhit ang sarili niya. Ginuhit niya ang sarili na nakahiga at puno ng dugo ang katawan. Sunod niyang ginuhit ang sarili na wala ng ulo, wala ng mga braso at binti, pero walang nangyari. Basang-basa na ang papel dahil sa luha niya. Doon napagtanto ni Riley na ang ballpen ay ordinaryong ballpen lang. Hindi ito buhay, di ito nakikinig sa mga sinasabi niya. Isa lang itong ballpen na maganda ang sulat. Mapapatawad pa ba niya ang tatay niya sa mga ginawa nito? Isusumbong niya ba ito sa mga pulis? Hindi niya pa alam sa ngayon. Dahil sa mga sikretong nalaman ay muli na naman siyang magsisimula upang mabuo ang pagkatao niya. Masakit makita ang mga mahal mo sa buhay na sinasaktan ng ibang tao. Sa tingin niyo, tama ba o mali ang ginawa ni Rene para sa pagmamahal nito sa anak? Isulat sa comment section ang opinion nyo tungkol sa kwento. Sana ay may natutunan kayo sa kwentong ito. Ngayon, 2 na tayong nakakaalam.